Hello everyone. So we're done na po sa ating Bible reading. So binasa po natin ay unang mga hari, chapter 11 hanggang chapter 15. So makikita po natin dito no, na napakalaga po talaga na um, yung leadership, which is magmula po nung namatay si David, no? At si Solomon na po, although matalino, no, hindi po talaga minsan nadadala sa talino po, no? So, maganda po yung nangyari at ginawa po niya nung una. Kaya lang po nung tumanda po siya, doon na po na-sway yung kanyang leadership, no? Ibig sabihin po, na ano na po siya sa marami mga babae na napangasawa niya at yung mga babaeng lahi ng mga babae na yun ay hindi na po o actually pinagbabawal pong asawain po no ng Lord. Ngunit inasawa niya po at ang mansakla pa po, pinagtayo pa niya ng mga templo, no, ng mga Diyos-Diyosan itong mga napangasawa po niyang mga mali. No? And doon na po nag-start yung division. So, very timely po no, na talagang kapag hindi si Yahweh, si Lord, no, ang hari ng o naging hari mo sa buhay mo no kahit anong posisyon na meron ka ngayon. No, it will cause a division, it will cause a destruction and masisira na po talaga. Actually, nung namatay na po si Solomon, which is hindi lang po ginawa ni Lord na paghiwalayin yung lahi, no, yung 12 tribes nung panahon niya kasi nga may promise siya kay David. Pero biyaya ni Lord, kahit po ganon yung nangyari, ay hindi pa rin inalis ni Lord, no, yung mga iilan, no, iilang lahi. Alam ko isa o dalawa po, no, kasi yung 10 po, yung mga Israelita o Israel, no, sila po ay naghiwalay, no, napunta po sila kay Jeroboam, no, at si Rehoboam po ay anak ni Solomon, at doon na po nagkaroon ng division. So, let's pray po, no, very timely po na nangyayari po sa ating bansa that we need to understand na meron talagang kailangan pong mabuksan at ma-awaken. At iyon po yung hayaan na maghari ang Diyos sa buhay po natin so that everything will gonna follow, no? And hindi po politika ang sagot. Ang actually government na talagang gobyernong galing sa Diyos, hindi po gobyerno na way ng pamamaraan ng tao. Kasi maraming matalino, pero kulang po yung talino. Amen. At hindi na po pwedeng ah, mag-rely dun sa talino lang. Kailangan po natin ng totoong pusong naglilingkod at nagmamahal sa Diyos at ah, handang sumunod sa Panginoon. And yun ang prayer po natin, no, na talagang yung heart, like David po, na ready magpaturo. Actually po yun, no, kapag hindi na ang Lord talaga at nakalimutan mo ng kanyang mga utos, sarili mo na lang dahil matalino ka at may kakayahan ka, minsan hindi ka na aware na hindi ka na nagpapaturo. So, that's my highlight po, no, and let's continue to pray for our nation. Let's pray for everyone that we will continue to read the word of God so the Lord will continue to speak to us through his word, no. God bless everyone.